Hello po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Balak ko lang mag-share ng kwento tungkol sa alagang kabayo ng lolo ko. Ang pangalan ko po pala ay Joy. Matagal na rin po akong listener nitong channel nyo. Fan na fan talaga ako ng mga stories nyo tungkol sa aswang. Noong kabataan ko po ay madalas kaming magbakasyon sa probinsya ni lolo. Kapag may special occasion o kaya naman ay Pasko, lagi kaming umuwi. Sabi ng mama noong mga panahon daw kasi na yon ay malubha na yung sakit ni lolo. Ayaw lang ipahalata sa amin kasi syempre malulungkot kaming lahat. Kaya raw sinusulit ni mama ang every chance na makakasama niya si lolo. Sobrang enjoy kapag umuwi kami sa bahay ni lolo. Ang dami kong pinsan na halos kaedad ko. So marami rin sa kanila ang nakakasundo ko. Halos buong araw kaming maglalaro ng mga Barbie na dala ko. Minsan naman tutulong kami sa paghahanda ng mga nilulutong ulam. Pero ang favorite ko talaga sa place nila lolo ay yung kwadra ng mga kabayo. Doon kasi nakakulong yung kabayong si Chinchin. Ang huling kabayong tumira sa kwadra na yon. Noong kabataan daw ni lolo, isa sa mga paboritong hobby niya ay ang pakikipagkarera gamit ang mga kabayo. Nalimot ko na yung tawag sa mga tulad nila. Basta may mga pustahan din daw na nangyayari. Pero si lolo hindi yung pusta ang habol niya. Yung thrill ng experience. Dati raw yung kwadra na yun puno ng mga kabayong pangarera. Minsan nga raw nagagalit na si lola kasi nauubos lahat ng pera nila sa maintenance ng mga kabayo ni lolo. Kaso nung medyo tumanda na ay syempre mas dumami na rin yung mga responsibilidad. Dumami yung mga gastusin. 7 magkakapatid sila mama. Kaya mahirap talaga para kay lolo na pagsabayin yung hobby niya at ang pagpapaaral kila mama. Tinigilan ni lolo yung hobby niya. Binenta niya raw yung iba. Tapos yung iba naman namatay na lang sa katandaan. Ang natira na lang ay itong si Chinchin. Kapag pumupunta ako doon sa kwadra, tuwang-tuwa lagi yung si Chinchin. Yun bang parang alam niya na agad na nandoon ako. Sabi ni lolo sa akin, magaling daw kasing mangilatis ng tao yung mga kabayo. Alam nila kung mabuti ang intensyon mo o hindi. Lagi akong nagvo-volunteer na magpakain sa kabayo na yon. Tapos habang kumakain, syempre hinihimas-himas ko yung ulo niya. Kung hindi pa ako tatawagin ni mama, hindi pa ako lalabas ng kwadra. After nga ng ilang taon ay tumanda na rin itong si Chinchin. Parang humina na rin siya dahil sa katandaan. Mga grade 6 ata ako nun nung huling beses kong makita si Chinchin. Summer yon, bakasyon. Pagdating pa lang namin sa bahay ni lolo, una ko agad na naalala si Chinchin. Busy lahat kasi may gagawing reunion kinabukasan. So ako tumakbo agad doon sa likod bahay nila lolo at pinuntahan ko si Chinchin. Pagpasok ko, nagulat ako kasi nakatayo doon si Chinchin. Para bang alam niya na dadalawin ko siya. Wala akong dalang pagkain nun kasi hindi pa naman oras ng pagpapakain. Hinimas-himas ko si Chinchin. Ang weird kasi habang hinihimas ko siya, para bang gusto kong maiyak. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong nalungkot ng walang dahilan. Kinakausap ko pa si Chinchin nun. Sabi ko buti naman at malakas ka na ulit. Minsan parang sumasagot pa si Chinchin sa mga tanong ko. Tapos ay tumalikod si Chinchin. Tinignan niya ako sa mata sa huling beses. Tapos tumakbo siya papunta doon sa pader. Gulat na gulat ako kasi alam ko babangga siya doon sa pader ng kwadra. Pero hindi. Tumagos lang siya doon. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako makapaniwala sa nakita ko. Tumakbo ako pabalik sa bahay ng umiiyak. Nabulabog ko pa lahat ng tao sa lakas ng iyak ko. Paulit-ulit kong binabanggit yung pangalan ni Chinchin. Pero hindi raw nila ako maintindihan. Nung lapitan ako ni lolo, tinanong niya kung bakit. Sinabi ko na pumunta ako sa kwadra ni Chinchin. Tapos pagkatapos ko siyang himasin sa ulo, bigla siyang tumakbo at tumagos sa pader. Doon na sinabi ni lolo sa akin na halos ilang linggo na raw na patay si Chinchin.
Para akong mahihimatay nung mga oras na yon. Grabe yung iyak ko. Pinasok ako ni mama sa kwarto kasi may ginagawa raw sila. Sinamahan naman ako ni lolo sa kwarto. Magkayakap kami habang sinasabi niya na siguro kaya nagpakita sa akin si Chinchin ay dahil gusto niyang magpaalam sa huling beses. Nung mahimasmasan ako at matigil sa pag-iyak, pinagdasal ko si Chinchin. Nagsindi pa ako ng kandila habang nagdarasal. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin malimutan si Chinchin. Nasa akin pa rin yung litrato niya nung una ko siyang makita sa kwadra. Ako mismo yung kumuha ng litrato na yon gamit yung kamera ni Papa. Kung nasaan man si Chinchin ngayon, alam kong hindi rin niya ako makakalimutan. Itong kwento ko ay kwento ng tito ko nung mapadpad siya dati sa Mindanao at doon nakapagtrabaho. Ryan ang pangalan ni tito. Sobrang sipag niya, Sir Neb, at malakas yung loob. Walang inuurungan. Kaya rin siguro nung maalok siya ng trabaho sa Mindanao ay hindi raw siya nagdalawang isip. 10 years din siyang naging residente doon. Umuwi lang kasama yung asawa niya nang lumala yung mga kaguluhan doon sa lugar nila. Madali naman daw nakapag-adjust sa buhay doon si tito. Mababait naman yung mga tao. Nahirapan lang daw siya kasi walang nagtatagalog. Hindi niya maintindihan lahat ng mga sinasabi. Kaya talagang inaral niya raw yung lengguwahe ng mga taga roon. Fast forward, halos 5 taon na raw siya doon nung may mangyari na hindi normal. Doon kasi sa lugar nila, may uwak na alaga yung buong bayan. Tawag nila sa uwak na ito ay itom. Maliit lang daw yung uwak na namumula yung mata. Madalas itong dumapo sa harap ng pinto ng mga bahay. Tapos yung mga residente doon, pinapakain daw yung uwak na yon. Suhol daw yon, sabi ni tito. Suhol sa uwak kasi nagbibigay daw yung uwak ng warning kung sino ang susunod na mamamatay sa bayan. Okay lang naman daw kung sa harap ng pinto ito dumapo. Pero kapag napili raw nitong dumapo sa bubong ng bahay, ay sigurado raw na ilang araw lang may babawian na ng buhay sa bahay na yon. Sabi ni tito, ilang beses niya rin daw na naobserbahan na nangyari yon. Ni minsan ay hindi pa raw nagmintis yung uwak sa prediksyon nito. Madalas ay namamatay sa biglaang atake sa puso yung mga residente. Minsan naman nadidisgrasya, binabangungot. Yung katrabaho niya pang araw, dinapuan ni Itom sa gabi. Kinabukasan ay bigla na lang binaril ng hindi makilalang sospek. Ganoon daw katindi yung uwak na yon. Hindi naman takot yung mga residente kasi para sa kanila, nagbibigay lang naman ito ng babala. Hanggang sa yung mamatay daw ay yung kaisa-isang anak ng mag-asawang Dino at Lolita. Edad 15 anyos daw yung batang babae. Kaso namatay sa bangungot matapos makita ng mga residente na dumapo si Itong sa bubong nila. Halos isumpa raw ni Dino yung uwak. Matapos mailibing yung anak niya ay ilang araw daw itong nag-aabang sa labas ng bahay nila. Hinihintay yung uwak na dumapo sa harap ng pinto. Nung mangyari nga yun ay kinuha ni Dino yung tirador na tinatago niya sa kanyang shorts. Tapos tinirador yung uwak. Sakto raw sa ulo yung batong tumama. Nangisay yung uwak at namatay. Nagsilabasan daw lahat ng mga residente sa mga bahay nila nung mangyari yon. Pati nga si Tito ay saksi rin daw sa nangyari. Kinuha ni Dino yung uwak tapos nilibing sa malayong parte ng gubat. Marami raw yung naging usap-usapan na magbibigay lang daw ng kamalasan yung ginawa ni Dino. Sir Neb, tama nga sila. Kasi yung mag-asawa, dinapuan din ng sakit na hindi maipaliwanag. Nagsugat yung mga katawan nila. Mas matindi yung sugat na lumitaw sa katawan ni Dino. Yung mukha niya ay parang naging mukha ng kalansay na. Habang nagsusugat ay nabubulok din yung ibang laman.
Pero kahit anong tindi ng mga sugat nila ay hindi sila mamatay-matay dahil doon. Sabi nung iba, baka raw yun na ang ganti ni Itom sa kanila. Kalaunan, nakita na lang ng ibang residente na yung mag-asawa ay nagbigti sa kusina nila. Malamang ay hindi na nila kinaya yung matinding paghihirap na dulot ng sugat. Sabi ni Tito sa akin, bago raw sila umalis ng asawa niya sa lugar na yon, may lumitaw na naman daw na uwak na nag-aabang lagi sa harap ng mga pinto ng bahay. Kamukhang kamukha raw ni Itom. Hindi raw alam ni Tito kung anong nangyari pagkatapos noon, pero naniniwala siya na muling inalagaan yun ng mga residente. At sana sa pagkakataong yun ay wala nang makaisip na patayin yung uwak kapag hindi niya nagustuhan ang babalang binibigay nito. Totoo po ang lahat ng maririnig nyo ngayon. Bahala na kayo kung maniwala man kayo o hindi. Noong kabataan ko, ang trabaho ng mga magulang ko ay pagsasaka. May malawak na palayan si Lolo. Isa si tatay sa nag-aasikaso nung malawak na palayan na yon. Ang dami kong alaala sa mga panahong yon. Paborito ko yung mga panahon ng anihan. Unang-una kasi maraming pera sila tatay at nanay tuwing anihan. Madalas na karneng baka o baboy ang inuulam namin sa mga ganoong panahon. Sawang-sawa na kasi ako sa mga tanim na gulay ni mama at sa mga dalagang bukid na nahuhuli ko sa mga kanal. Kapag karne ang ulam, taob talaga ang kaldero kahit gaano pa karami ang kanin na sinaing namin. Ikalawang dahilan kung bakit gusto ko yung anihan dahil malawak yung palaruan namin sa anihan. Nagiging malaking playground yung buong palayan kapag tapos na yung mga magsasaka sa pag-ani. Tinitipon kasi nila yung mga dayami tapos ginagawang bundok na halos doble sa taas ko noong bata pa ako. Yun ang ginagawa naming kutsyon sa paglalaro. Nagre-wrestling kami, tumbling at kung ano-ano pa. Si tatay may alaga siyang kalabaw. Matandang matanda ng kalabaw. Simula pa raw nung unang beses na nagbuhat ng sako ng palay si tatay, yun na raw yung kalabaw nila. Ginagamit nila yung kalabaw sa pag-aararo ng palayan para ihanda ito sa pagtatanim ng mga binhi ng palay. Ako lagi ang naaatasan na magdala ng kalabaw na yun sa malawak na damuhan malapit dun sa simbahan. Itatali ko lang yung kalabaw at saka ako makikipaglaro sa ibang mga bata na nandoon din. Sa gabi naman tinatali lang namin yung kalabaw sa malaking nara na malapit sa bahay namin. Walang magtatangkang magnakaw ng kalabaw na yon sa lugar namin. Isang gabi nga, nagulat na lang ako nung maramdaman yung malakas na tapik sa balikat ko. Nagising ako mula sa pagkakatulog. Si tatay pala. Sabi niya yung kalabaw daw. Pagtayo ko, narinig ko na agad yung malakas na mga ungol ng kalabaw. Para siyang umiiyak. Para bang pinahihirapan. Kinuha ni tatay yung sundang niya na nakasabit sa dingding. Ako naman diretso sa kusina at hinanap sa cabinet yung mga flashlight na tinatago namin. Kumuha ako ng 2. Paglabas namin ni tatay, nagtakip agad ako ng tenga. Sir Neb, ang sakit sa tenga ng boses ng kalabaw. Para na itong mamamatay. Binuksan ko yung flashlight at nakita namin na nakahiga na sa lupa yung kalabaw. Tumakbo kami pareho ni tatay. Alam namin na may masamang nangyari. Nakatalikod sa amin yung kalabaw. Bali yung tiyan niya ay nasa kabilang bahagi kaya hindi namin alam yung nangyayari. Nung makalapit kami, si tatay ang nag-ilaw ng flashlight niya doon sa may tiyan ng kalabaw. Una kong nakita ay pula. Tapos ay tsaka ko lang naaninag yung 3 ulo na nandoon sa tiyan ng baka. Sir Neb, may 3 bata na parang nginungod-ngod yung mga ulo nila sa butas na tiyan ng kalabaw. Hindi man lang sila nagulat sa presensya naming 2 ni tatay.
Nagsalita si tatay. Sabi niya, "Sino kayo?" Doon lang tumigil yung tatlong bata. Isa-isa silang tumayo. Pula yung mga mukha nila dahil sa dugo. Ang hahaba ng mga buhok nila. Tapos yung mga ngipin sa kanilang bibig. Sobrang dami at sobrang tatalas na alam kong hindi tao ang mga batang yon. Wala silang pang itaas pero may suot silang short. Hindi ko alam kung mga babae ba o lalaki yung mga bata. Ang alam ko lang ay sobrang nakakatakot ang mga itsura nila. "Sino kayo?" Inulit ni tatay yung tanong niya. Kumaripas ng takbo yung tatlo. Parang mga hayop kung tumakbo. Pagapang sila kung tumakas. Akala ko susundan ni tatay yung tatlo. Pero alam ko rin na natakot siya sa nakita namin. Kinabukasan ay nilibing namin yung kalabaw sa lupa. Wag na raw naming subukan pang katayin, sabi ni lolo. Matapos niyang malaman ang rason kung bakit namatay yung baka. Baka raw mahawa pa kami sa mga nilalang na yon. Paniniwala ni tatay ay isang klase ng aswang ang mga batang yon. Hindi naman nalungkot si tatay. Sabi niya matandaan na rin naman daw yung kalabaw at dapat nang palitan. Bumili kami ulit ng bago. Nagtayo na rin ng kulungan si tatay para raw maiwasan na mangyari ang ganun. Magandang gabi po Sir Neb at sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta. May ibabahagi akong kwento na experience ng pinsan kong taga Masbate. Kinuwento niya ito noong minsang magbakasyon kami sa kanila. Matagal na rin. Nung marinig ko ito talagang natakot ako. Naisip ko agad itong channel at sabi ko magugustuhan ito ng mga nakikinig. Nagpaalam ako kay pinsan kung pwede bang isend ko itong story dito. Pumayag naman siya. Actually, subscriber mo na siya ngayon Sir Neb. Itago na lang natin siya sa pangalang Ran. Si Kuya Ran mas matanda sa akin ng mga 3 taon mahigit. Empleyado siya sa isang mall sa kanila. Medyo malayo yung trabaho niya kaya umuupa siya ng boarding house malapit doon sa mall. Every week siya kung umuwi. Sakay ng bus lagi. Madalas daw ay madaling araw siya bumiyahe kasi mapresko. At saka konti lang yung tao sa bus. Pwede siyang matulog. Dating gawi daw ulit. Pauwi siya sa bahay nila. Sumakay agad siya ng bus at naghintay na umalis ito. Nung magpaandar daw ng makina yung bus, may humabol pa na pasahero. Imbis na umupo raw sa mga bakanteng upuan, ay tumabi pa yung lalaki sa kanya. Sabi ni Kuya Ran, wala namang kaso sa kanya. Matanda na raw yung lalaki. May dalang bag, tapos tungkod. Butas-butas pa daw yung damit na suot niya. 2 oras yung biyahe pa uwi. Hinandaan na raw ni Kuya Ran yung pwesto niya para makatulog kahit 1 oras lang. Pero wala pa raw 10 minuto sa biyahe ay nakaramdam siya ng kalabit. Pagtingin niya, yung lalaki raw, kinakalabit siya. Tapos nilalahad yung kamay na parang namamalimos. Sabi nito, hihingi lang daw ng makakain. Dahil may sobra naman siyang baon at saka hindi pa naman nagugutom si Kuya Ran, nilabas niya yung baon na sandwich. Tapos binigay niya doon sa lalaki. Nakita raw ni Kuya na gutom talaga yung matanda. Halatang hindi kumain ng siguro ilang araw. Nung matapos kumain, nginitian daw siya nung lalaki. Tapos sinabi nito na sobrang bait daw ng puso ni Kuya Ran. Nakita ni Kuya na may hinugot ito sa bulsa. Sabi ni Kuya Ran, wag na raw itong magbigay ng kahit ano pa. Nakita ni Kuya na isang pito yung nilabas ng lalaki. Nilagay ito sa kamay ni Kuya Ran at sinabi na ang pito raw na ito ay pito para sa mga sigbin. Dati nang narinig ni Kuya Ran yung tungkol sa mga sigbin. Mga alagang halimaw nung mga negosyante na mukhang mababangis na aso na may mga ngipin na kayang pumunit ng laman ng isang kagat lang.
Tinanggap na lang ni kuya kasi akala niya biro lang yon. Nung makarating sa bahay, sinubukan niya raw itong gamitin. Testing lang kasi baka nga totoo. Sir Neb, nung pumito siya, nung una wala. Tapos nakita niya na yung kurtina doon sa pinto ng kwarto biglang umumbok. Parang may pumapasok na invisible na aso. Nakita niya na may mga footprints pa daw sa sahig, parang sa aso. Natakot daw siya. Umangat siya sa kama. Nung halos 1 metro na lang ang layo ng mga footprints, bigla raw lumitaw yung mga sigbin. Noon lang daw siya nakakita ng ganoong klaseng hayop. Parang aso yung muka. Yung katawan may mga sugat sa tagiliran. Parang may mga buto pa raw na nakausli. Sabi ni Kuya Ran, noon lang daw siya natakot ng ganoon. Tinapon niya yung pito sa bintana at dahil doon ay nawala sa paningin niya yung mga sigbin. Mukhang nagpapakita lang daw sa mga may hawak ng pito yung mga sigbin. Kinabukasan, hinanap niya yung pito. Nung mahanap niya ito ay pinuntahan ni Kuya yung manggagamot sa lugar nila. Pinakita niya raw yung pito. Wala pang sinasabi si Kuya. Alam na raw nung manggagamot kung ano yon. Pito ng sigbin. Sabi niya itapon na raw ni Kuya yung pito kasi siya ang mapapahamak kung sakaling hindi niya ito gawin. Delikado raw kasi ang mga sigbin. Oras na magutom daw ito at hindi mo mapakain, mismong ang amo ang kakainin nila. Tinulungan daw siya nung manggagamot na idispatcha yung pito. Naghanap sila ng bakanting lupa sa gubat. Yung lupa na hindi madalas daanan ng mga tao. Tapos naghukay sila ng 3 talampakan. Binalot pa nila ng pulang tela yung pito. Tapos nung mailibing ay dinasalan pa ito ng manggagamot. Sabi niya wala na raw makakakita ng pito na yon kahit kailan. Mas mabuti na raw na ganoon. Sir Neb, sabi ni Kuya Ran, hindi niya raw alam kung bakit siya binigyan ng lalaking tinulungan niya. Swerte raw sa negosyo ang ganoong klaseng mga alaga. Pero kung may nakakatakot naman pala na kapalit, wag na lang. Simula noon, hindi na raw nakikipag-usap si Kuya sa mga taong nakakasakay niya. Kahit pa sobrang babait ng mga ito sa kanya. Mahirap na raw. Baka sa susunod, pito naman para sa mga aswang ang makuha niya. Ani po ang pangalan ko. Wala akong permanent na tirahan. Hindi ko pa kasi kayang magpundar ng sariling bahay. Kaya sabi ko, habang nag-iipon pa, renta na muna. Madalas ay medyo malaking bahay ang inuupahan ko. Kasi naman, hindi lang ako ang titira. May kasama akong 7 pusa. Tinuturing ko silang mga anak ko. Lahat sila mga puspin na napulot ko noong nag-aaral pa ako. At syempre dinala ko nung bumukod ako sa bahay. Mahal na mahal ko sila, Sir Neb. Parang sa kanila na lang umiikot yung buhay ko. Kasi malas ako sa love life. Sabi nga ni Mama, wala pa raw akong asawa pero parang pamilyadong tao na raw ako sa dami ng luho ng mga pusa ko. Okay lang naman sa akin kasi worth it naman sila. Kapag umuwi ako, nawawala lahat ng pagod ko. Oras na mayakap ko sila isa-isa. One time lumipat kami ng bahay. Malaki siya kumpara doon sa mga inuupahan ko. Pero mura. Sabi nung landlady, malayo daw kasi sa mga public area. Kaya mura lang ang renta. Chinek ko naman yung lugar. Maganda, malinis, kumpleto lahat. First week namin sa bahay na yon, napansin ko na agad na parabang may hindi normal. 3 yung kwarto ng bahay. Isa sa akin, yung isa ginawa kong kwarto ng mga pusa. Yung ikatlo, sabi nung landlady bodega raw yun. Hindi nagagamit. Mas mabuti raw na hindi ko na rin gamitin kasi maalikabok sa loob. Ako lang mag-isa sa bahay. Pero yung kwarto na yun, lagi kong nakikita na bukas yung pinto. Imposible naman na ang may gawa
yung mga alaga kong pusa. Tapos lagi akong tinitindigan ng balahibo kasi feeling ko may nakasilip galing doon. Sobrang weird. Kahit yung mga pusa ko tingin ng tingin sa kwarto na yon. Tapos ngiyaw sila ng ngiyaw na parang may kalaban kapag bukas yung pinto. Wala namang tao doon. Kahit ako takot na rin. Sa gabi hindi ko na lang pinapansin yung mga naririnig kong yapak. Minsan naman biglang bubukas yung pinto ng sobrang lakas na magigising talaga ako. Yung mga pusa ko laging parang may kalaban sa mga ganoong oras. 2 months na ako doon nung minsang maliit ako dahil nag-overtime sa trabaho. Pagpasok ko sa bahay, sobrang gulo. Parang may nag-away. Alam kong hindi yun mga pusa ko kasi sa ilang taon ko nang alaga sila, ni minsan ay hindi nila ginawa yun sa bahay. Nakita ko na nasa kwarto silang lahat. Nasa isang sulok. Takot na takot. Binilang ko. Kulang ng isa. Lumabas ako at hinanap sa buong bahay. Wala. Ang tanging hindi ko napapasok ay yung ikatlong kwarto. Ginamit ko yung flashlight ng cellphone ko kasi walang ilaw yung kwarto. Pagpasok ko, yung pinakamatandang pusa na alaga ko ay nandoon sa gitna ng kwarto. Patay na. Parang may sumakal sa leeg niya. Tapos may nakita ako sa gilid ng mata ko. May tao doon sa gilid. Paglipat ko ng flashlight doon sa gilid, biglang naglaho yung tao. Hindi ko na talaga kinaya. Nung gabi rin na yon, umalis ako sa bahay at nakitulog muna sa bahay ng kaibigan ko kasama yung mga pusa ko. Lumipat kami ng matutuluyan. Yung landlady kahit anong tanong ko sa kanya, ayaw talagang umamin na may multo sa bahay niya. After nga ng experience ko na yon, lahat ng bahay na nililipatan namin ay sinisiguro kong walang mga multo. Ayoko nang mawalan ulit ng alaga sa ganoong paraan. Migs ang pangalan ko. Noong high school ako, niregaluhan ako ni Papa ng alagang aso sa birthday ko. Malaki na yung aso nung binigay sa akin. Jasmine daw ang pangalan. Mahal na mahal ko si Jasmine. Siya lang yung alaga namin sa bahay na parang naging parte na talaga ng pamilya namin. Si Papa lagi yung nagpapakain sa kanya. Si Mama lagi yung nagpapaligo. Ako naman yung lagi niyang kalaro sa kalsada. Si Kuya noon ayaw pa kay Jasmine kasi allergic daw siya sa balahibo. Pero after ilang years, makikita mo sila na magkatabi sa sofa habang nanonood ng TV. Stress reliever namin siyang lahat. Tuwing birthday niya, naghahanda rin kami. Kaso nitong 2022 lang, namatay si Jasmine. Sobrang tanda niya na rin kasi. Isang araw nakita na lang namin siya na hindi na gumagalaw. Parang natutulog lang. Kalmadong kalmado yung kamatayan niya. Umiyak talaga ako nun. Nilibing namin siya sa likod bahay. Ginawan pa namin siya ng maliit na puntod sa lupa. Parang may kulang sa bahay namin after mamatay ni Jasmine. Ilang beses naming binalak na mag-alaga ng aso. Kaso sobrang busy na namin. Hanggang isang araw, nakita ko ulit si Jasmine. 2023 na yon. Isang taon na ang nakakalipas nung mamatay si Jasmine. Tulog ako nun. 11:00 na ng gabi. Sa sala ako natulog kasi nanonood ako ng mga movies at tinamad na pumasok sa kwarto. Bigla ko na lang narinig yung mga kahul ni Jasmine. Sobrang lakas na parang nasa harap siya ng tenga ko. Napabalikwas ako. Tumayo at saka ko narinig yung mga tunog galing sa harap ng bahay. Tumakbo ako sa pinto. Binuksan ko yon. At pagbukas ko ng ilaw, may lalaking pinuputol yung kadena ng lock ng bike namin. May takip yung mukha kaya hindi ko nakilala. Sinugod ko agad. Tumakbo siya at tumalon sa bakod namin. Hindi ko na hinabol. Narinig ko ulit yung tahol ni Jasmine. Paglingon ko sa kaliwa,
Sir Neb, nandoon siya. Kumakawag-kawag pa yung buntot. Napangiti ako. Tapos bigla siyang naglaho na parang usok. Sobrang pasalamat ko talaga na ginising ako ni Jasmine para mapigilan ko yung magnanakaw. At saka sa huling pagkakataon ay nakita ko ulit siya. Mukhang masaya naman siya sa kabilang buhay. Nito lang 2024, nag-ampon ulit kami ng aso. Aspen ang lahi. Mentos ang pinangalan namin sa kanya kasi kulay puti siya.